This is the story of Little Red Riding Hood. Hi! For our tutorial today, Little Red Riding Hood, gamit yung ating Sugar King fondant. So, dahil red, gagamitin natin yung bagong product ng Sugar King, ang red fondant. So, yep. Unahin natin yung floral wire, grade 16. So, ito yung para sa structure natin o yung sa armature. I-fix lang natin siya gamit yung floral tape. And, open natin siya. Right? Then, fix ng ganyan. Then, add tayo ng floral wire gauge 20 para sa arms. Then, gawin na natin yung dress. So, para sa dress, kailangan natin ng 30 grams at i-fix lang natin doon sa ating structure. Ang gamit ko dito ay Sugar King fondant. Nag-add na lang ako ng konting flexigum para mag-set yung ating dress. Ayan, shape ko lang yung ating fondant na magmukha siyang dress. Ayan. Then next, para sa ating legs, kailangan ko ng 5 grams. Hatiin natin sa gitna. At yun yung ilagay natin doon sa ating armature or doon sa ating dress. I-attach natin. Ayan. Pwede kayong maglagay ng edible glue kung feeling nyo kailangan. Okay? Then, attach natin siya and fix. Then, roll out tayo ng white fondant and cut tayo ng dalawang rectangle. Then, attach natin doon sa ating foot para makapag-create tayo ng sock. Alright. Gamit ako ng Cedar 304 para ma-fix ko lang yung ating socks. And, ayan. Okay, so, pwede kayong maglagay ng glue pag feeling nyo hindi dumitikit. So, ako kasi, lagi kong sinasabi, as much as possible na hindi ako gagamit ng glue, hindi ko siya ginagamitan. Kasi kapag sobrang basa, minsan, nagkukos tuloy siya ng dumudumi yung aking figure. So, ayan, then black. So, ang gamit ko dito ay Sugar King na black na fondant. Yes, ang ganda niya talaga. And then, ilagay ko siya doon sa ating medyas or doon sa ating paa para makreate naman natin yung kanyang black shoes. And then, fix lang natin siya. And cut natin yung mga sobra. Alright. Then, cut natin. Okay, and then, i-shape natin yung kanyang shoes. Ayan, so sobrang liit lang ng ating shoes. Sobrang cute lang. Ayan. Alright. Then, yung para sa strap ng shoes, attach natin. Alright. Pag usually kapag dark, kumukusa na rin siyang dumidikit kasi ma-moist na talaga siya. Then, i-attach natin yung neck. So, ito, tatansyahin mo na lang na yung neck natin ay po-proportion doon sa ating body. So, wag naman yung neck na sobrang malaki. So, enough lang. Then, cut mo lang yung sobra. And then, cut ko din tong sobra. And, i-position ko na yung ating wire. Ito yung sa arms natin. So, ipo-position ko siya ng ganyan. Kasi yung arms niya ay nakalagay sa front. Then, arms 3 grams. And create natin yung wrist. And, ikutin lang natin siya. And then, dito rin sa kabila. Ayan. Then, flatten natin yung ating kamay. And then, cut para makuha natin yung ating fingers. Ayan. At, attach natin yung ating arms doon sa ating wire. Ayan. So, dandahanin nyo lang.
Possible yan na madi-deform yung arm. So, make sure nyo na lang na ayusin nyo siya ulit. Ayan. Diba? And wala naman instant na pag-insert mo ay perfect agad. So, kailangan mo siyang ayusin. Kasi possible talaga siya ma-deform kasi nga, itutusok mo siya doon sa wire. Then, move natin yung ating arms. Depende doon sa position ng ating arms. Ayan siya. Next, gamit ako ng pliers. And then, i-fix natin yung ating wire. So, ito na yung pinaka-basket niya. Yes, nakakonect po yung ating basket doon sa ating arms at doon sa ating torso. So, kahit sobrang bigat ng gagawin mo dito na basket, kahit gaano pa kadami yung ilalagay mo sa basket, hindi siya babagsak kasi yung structure niya ay naka-fix talaga doon sa ating torso. Alright, ayan siya. And syempre, yung ating hand, i-fix mo lang na parang naka-hold siya doon sa ating basket. Then, para sa ating basket, mag-roll ka lang at gawin mo ng ganyan. And add tayo ng texture gamit yung CR 304. Okay, so ganyan lang siya para magmukha lang siyang basket. So, add tayo ng mga texture, ng mga lines para mas magmukha siyang basket. Ayan siya. Then, fix mo lang natin. Ayan. Okay, so kapag feeling mo good na yung ating basket, pwede natin siyang i-check doon sa ating. Ayan. So, medyo sobra siya yung ating wire. Ikat na lang natin. Okay. Then, bago ko ilagay yung pinaka-basket niya, lalagyan ko muna ng detail yung ating wire doon sa taas, yung handle ng ating basket. Then, iikot lang natin yung brown na yan. Yan, kagaya ng ganito. Para ma-create natin yung handle ng ating basket. Ayan. And then, dito rin. So, ayan. Then, cut natin yung sobra. At, attach na natin yung pinaka-basket niya. Ayan. Then, ayun. So, fix lang natin na ganyan. Then, head tayo. So, kailangan natin ng 50 grams and gamit tayo ng rod tool para ma-create natin yung ating shape ng head. Then, gagamit tayo ng serrate hook. So, ito yung gagamitin natin ngayon para ma-create natin yung nose and then yung mouth. Ayan. So, available siya sa Big et al. Then, shape na natin yung ating nose gamit yung ating hook. Ayan. So, dahan-dahan lang natin sungkitin. Kunin yung ating nose. Ayan. Gamit yung ating serrate hook. Okay. So, yes, maliit lang na nose para cute lang. Ayan siya. So, kanya lang kumuha ng nose. Mas maliit, mas cute. Then next, yung kabilang end naman, yung pointed, yun naman yung gagamitin natin para makapag-create naman tayo ng details doon sa ating mouth. So, mark muna tayo. So, dapat pag nag-mark ka, yun na yung pinaka-line or pinaka-size ng mouth mo. Then, i-connect lang natin. Ayan. So, ito na yung pinaka-mouth line niya. Ayan. Then, gagamitin din natin ulit yung hook para ma-create and shape natin yung ating upper and lower lip. Ayan. Yes, light lang siya. Sobrang cute lang yung ating lips. And then, gagamitin ulit natin yung kabilang side ng hook para i-mark natin yung size ng ating eyes. So, ako kapag gumagawa ako ng eyes, nagmamark muna ako para alam ko yung size at yung level ng ating eyes. Then, nagawa na natin yung ating eye socket.
Then, insert natin yung ating eyeball. Lagay tayo ng pupil. So yes, again, yung ating black dito, ang gamit ko ay Sugar King Fondant na black. At maglagay tayo ng ating eyeliner. So yung eyeliner natin, again, siya yung nagbibigay buhay or shape ng ating eyes. Okay, so then, next naman, dito sa kabila. So, kung ano yung shape doon sa kabilang side. So, make sure lang na sasabay yung dito sa kabilang sides. Siyempre naman, kailangan yung eyes natin, left and right, same yung kanyang size at yung kanyang shape. Okay, so nag-add ulit ako ng ating blush on shade. Ayan, para buhay na buhay yung ating figure. Ang gamit ko dito ay Sugar Flare na Pink Honey at Peach. So, minix ko lang sila para makreate ko or magawa ko yung gusto ko na shade ng blush on. Then, paint natin yung ating eyeball or yung white detail doon sa ating eyes para mas ma-enhance lang natin yung ating eyes. And syempre, gumamit ako dito ng manipis na brush. Fine brush talaga, para mas maganda yung paint natin. Ayan, tapos nag-add ako ng highlight dito sa ating eyes. Pinaint ko lang. Ayan, so kabilaan yan para mas mukha siyang buhay. Then, paint natin yung ating eyebrows. So, ang gamit ko dito ay Sugar King na brown gel. And then, ang ating eyelid, pinaint din natin. Ayan, susundan lang natin yung shape ng eyes. Then next, para sa ating line naman dito sa ilalim. Ayan, so mag-a-add kasi ito ng define doon sa ating shape ng eyes. Kaya naglalagay ako ng line doon sa ilalim ng eyes. Then next, maglagay tayo ng eyelashes. So define ko pa. Okay, so mahirap daw pantayin yung left saka right ng eyebrows at eyelashes. So, okay lang yan. Basta importante, malinis. Okay, ayan. Okay, then, gagamitin ko yung ating Sugar King Fondant na red. Roll out natin to at mag-cut tayo ng parang rectangle para doon sa cape ng ating figure. Ayan, then cut natin yung sobra. Okay. Alisin lang natin yung mga sobra dyan. And, yes. Then next, roll out tayo ng white. At kumuha tayo na parang square. Para naman sa additional detail ng ating basket. So, ito yung parang takip doon sa ating basket, diba? Ayan, para mas buhay siya. Okay. Then, i-paint natin yung ating tela doon, or yung pinaka, niya, tawag to, nakalimutan ko yung tawag nito, basta yun na yun. So, ayan, paint lang natin siya, hanggang kompleto natin yung parang mga stripe, or checkered, doon sa ating tela. Ayan. Then, ayan na siya. Then next, para sa ating hair, create lang tayo na parang bell shape at gamit tayo ng tool para ma-define or ma-texture natin yung ating hair. And attach natin yung ating head. So, pwede ka naman mag-adjust sa hair. Depende kung gusto mo ng long hair or short hair. Then, ayan. At ikat natin gamit yung ating scissors. At maglalagay ako ng mga hair detail pa, or yung mga hair strand niya pa, depende kung gaano kadami at kung gaano kakapal yung gusto mo sa hair sa ating figure. Then dito sa right, ayan. At para sa ating bangs, create ka ng malaking letter D at ilagay mo sa kanyang forehead. Then textured tayo dun sa ating bangs, gamit yung ating 304. Ayan, sundan mo lang yung bagsak ng ating bangs para maganda yung ating texture o yung ating bangs. Ayan. Then, syempre, kilala nyo naman ako.
Ayaw ko nang okay na yun. So, nagtanggal or nag-create pa ako ng detail doon sa bangs niya para hindi lang siya boring. Ayan. And, ayun. Then, ayusin ko lang. Para cute. Ayan siya. And, syempre, maglalagay pa rin ako ng konting hair strand dito sa side para mas maganda pa siya. So, add ka lang ng add hanggang feeling mo hindi pa maganda yung hairstyle niya. Pwede ka naman mag-add. Kagaya ng ginagawa ko. Ayan. Diba? Then next, roll out ulit tayo ng red para doon sa kanyang hood. Okay, so ayan. I-wrap lang natin siya doon sa kanyang head. Ayan, para ma-create natin yung kanyang hood. And then, ayun. Okay. Then, fix natin siya. Ayan. Then, attach na natin siya doon sa ating neck or doon sa ating katawan. So, ayun na siya, guys. Diba? Ang cute. Okay, then, maglagay din tayo ng ribbon. Then, ayan. So, diba nahirapan ako mag-ribbon? Then, fix natin. At saka natin siya i-attach doon sa ating figure. Okay? So, attach. And fix natin. Ayan. So, yun lang para sa ating Little Red Riding Hood tutorial. Then, add ka ng konting shade. So, gamit ka lang ng brush and brown dust para ma-shade natin yung hair and then yung basket para mas buhay siya. So, yun lang for today's tutorial and ingat kayo. Please don't forget to like and share yung ating video. Bye! God bless!